Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi po. At happy week po bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong pagtugon. At tayo po ay mag-aawitan. Ating pupupurihan ang ating pagtugon sa pamagitan po ng ating pag-aawitan. Ating pong awitin ang isang bagong kaibigan. Number 19. Isang bagong kaibigan, isang bagong kaibigan ang aking natagpuan, nasa aking nagmamahal, bago ko nalaman. Ako'y kanyang pinagian ng pag-inasal, kaya ako'y kanyang at tiyayagin tunay. Ang bagong kong kaibigan sa aking nagtanggalan, hanggang ulang ang buhay, kanya ang inialay. Kaya't ngayon'y kanya namang lahat ko'y hinahanggan, buhay lahat kanya magpapagdahilan. Ang bagong kaibigan ay may kapangyarihan, sa akin ay pumatnuhan hanggang sa kalangitan. Sa luwalhati mamangat siya, higla ang sinahanggan, sa paggawa pagpapagal, at ako'y may buhay. Ang bagong kaibigan ay maawaing tunay, matalinong tagaakay, malakas magsanggalang. Sinong sa aking ahadang nasiya'y paglinturan, ang yaman pa sa libutan, hindi tinutulutan. Para po sa ating open song, ating pong sama-sama mawitin ang I Need Thee Every Hour, number 313. 313. Tayo po tumayong lahat, nagpatay ko. I need thee every hour, when we sing. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice at night can peace afford. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee, oh bless me now my Savior.
Sa ganito'y lumalahati ang aking Ama na kayo'y masipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Pagpalain ang talata ng aming liban sa tayo manituod sa panalangin. Mapagpala ng Ama ng Diyos sa kaitasan ng langit. Sa gabi ito kami lubos nagpapasalamat sa inyong maraming salamat po sa inyong pag-ingat sa aming buhay. Sa buong maghapon at ang banal na Espiritu na siyang naghatid sa amin at aliw sa amin upang sa ganon, Ama, mapakinggan namin ang inyong mga mensahe na manggagaling kay Brother Pascual. Ama, ikaw sana ang magsasalita sa kanyang mga labi at ikaw magbibigtas sa kanyang mga puso't kaisipan upang sa ganon, Ama, mapakinabangan namin lahat at mapakinggan ng mataman upang sa ganun, Ama, maaliw kami sa inyong banal salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga makikinig, ganun din po ang lahat ng mga kapatiran na dito, Ama, na naging pagpapala sa aming buhay habang kami nag-aantay sa inyong muling pagdating. At kami ay makabigay din ng mensahe, Ama, sa aming mga apo. Kahit saan man kami maroon sa aming pag-iga at aming pagbangon dito sa aming paglakad. At patawarin mo kami, Ama, sa aming nagawang pagkulang pagkakasala sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng tagapagligtas sa Diyos. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Okay, happy midweek. Welcome po kayong lahat sa edition ng CAA, lalong-lalo na po ang mayroong mga bisita. Kayo po ay kausap namin tinatandaan sa gabi ito. At kami po ay natutuwa at nagagalak sapagkat kayo po ay aming nakapiling upang pag-aralan muli ang salita ng Diyos. Ngayong gabi, mga kapatid, ay ang ating programa ay pong makikita para sa sunod sa ating screen. At ang magbibigay mensahe ngayong gabi na sinugo ng Panginoon upang tayo ay palakasin at matubay sa ating pananampalataya. Walang iba kundi ang ating iputing elder na si Brother Pascual. At bago po siya magbigay ng mensahe, ay ating po mapapakinggan muna ang mensahe ng awit na ito po ay pagkakaloob ni Sister Nora Dizon. Salamatan ko rin po si Sister Lisa sa kanyang panguna at din si Brother Bill. Maraming salamat, Brother Bill, sa pag-operate ng ating projector. At sa gabi ito, mga kapatid, sapagkat ngayon araw ng kalimitan ng isang linggo, tayo po ay kung sino man po ang mayroong mga panalangin, pasasalamat, ay mangyari na po, pumunta dito sa unahan at sabihin po sa kongregasyon ng malinaw at hindi ko na po ito ulitin, mga kapatid. Brother Angulin, mayroon ka bang panalangin na ating dadalangin? Atin pong isama sa dalangin ng ating Bible Studyan sa 5, saka sa Timog, at saka doon sa Balisik. Sabi po sa yung kuhaan dito banda sa 5 ay gusto na magpabinyag. Sabi natin na yung iapon na lang yung Balisik sa parang interesado rin. Yung po yung pinapagpilya namin dito sa Timog ay nakasama na doon sa Bisis. Kaya wala siya dyan kasi doon daw siya sa Pasay. Kaya ate pong sama sa dalangin na sila ay magkasama natin. Diba po? Ate pong isama sa dalangin yung binagay niyo sa diyan. At sino pa po ang mayroong kailangan? Okay. Request prayer. Yung anak ko, Timong, nasa ibang bansa, ay marami po naingit sa kanya dahil tayo ang posisyon, samahan niya sa trabaho. Dapat idalangin natin na huwag na sila maingit. Huwag silang magalit. Kasi yan ang binigay ng kumpanya sa kanyang posisyon.
Saka dalawa, nung Sunday 5, December 5, birthday nung anak ko. Nasa abroad niya. Sana bigay niya maraming taon. Saka yung anak ko na namasyan na sa Singapore, sana 60 siya, yung pag-travel. Pangapat ako, sana good health ako, kasi ginagamot pa rin ako yung sakit ko. Yun ang po, thank you. Okay? At sino pa po, mga kapatid? Okay. Sige po, ihabol niyo po. Yung dalawang apo ko na sa Australia, dalawang kapatid mag-away-away, sana dalangin natin na huwag na silang mag-away magkasundo. Na po. Sige, Sister Galvez, kaya na po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-ingat sa akin at sa mga ating Panginoon at sa mga blessing na pinagkakalob niya sa akin sa loob ng 6-8 years. Kaya ngayong gabi sa pagsapit ko ng aking kaarawan ay sa 69th birthday ay lumalapit din ako sa Panginoon na naway tuluyan patuloy niya pagkakabot sa ating buhay Kristiyano, sa ating pananampalataya na maging matatag ako at magpatuloy sa samba sa kanya hanggang sa kanyang dalawang pagkalito. Okay. Sino pa po ang mayroong kalingan sa panalangin, mga kapatid? Wala na po ba? Wala na po? Okay. Yes, sister. Ako pa'y magpapasalamat sa Panginoon na patuloy niya pinag-iingatan si Dr. Lumundo na dumating na po. At patuloy po natin siya ipanalangin sa evangelism na malaking proyekto ng project na ginagawa ng CLC. At ipanalangin din po natin ang lolo ni Sandak na mayroong sakit. At isama po natin ang ating nakilala na si Susan Lubera, si Sadie at Carol, si Doy, sa kanilang kalagayan pinansyal. Maraming salamat po. Pinasalamatan ko ang Panginoon, mga kapatid, dahil sa pagpilit na po sa ating mga panalangin. Idinalang aking kapatid na bibiyahe papunta rito, galing Palawan. Siya po ay kating maayos. Hindi ko lang po siya kasama ngayon dahil palaw doon sa amin. Sa Munuo. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung social gathering ng women ko ay talaga pong masaya. Talaga pong kami mga kababaihan kasama din po yung ating mga ibang tatay. Kami po ay nagsaya talaga lang ito. At ipanalangin po natin na ang gawain po ng women's ministry sa mga susunod na taon ay lalo pa pong lumago at lalo pa pong magkaisa ang bawat ang mga kababaihan dito po sa ating church. Salamat. Pasalamat po sa isang taon na naman dagdag sa ating edad. Pinapasalamatan ko po sa mga tao na nakaraan, mga pagsubok na dumating sa amin ay narito pa rin patuloy at nakatayo pa rin. Nawa sa mga tao pang dadating sa aming buhay ay malagpasan ka pang mga pagsubok pang dadating at patuloy pa rin. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa araw na to ay umabot pa rin ako ng 50. Akala ko hindi ako abot ng 60. Kasi ang dami ko na naramdaman lalo na akong high blood. Ay pinapasalamatan ko po sa Panginoon. Sister. Isama po natin sa panalangin si Luan, may lagnat siya, hindi na nakapasok. Sama rin nyo sa panalangin ako
po kasi marami akong naiinom sa napapasalamat ko naman sa Panginoon na kahit narito pa rin ako nakapagsamba ngayon. Sino ba po, mga kapatid? Wala na po ba ating din isama sa dalangin ang patuloy na pagaling ni Ate Bising, Sister Ante? Naway isama natin sa dalangin ngayon. At kanina, pupunta naman sa kanila, dito talaga, dito siya nakakapaglakad kung walang nalalay. Patuloy po natin isama sa dalangin para sa buhay natin. Kung tumibay at tumakas. At idalangin natin na makasama pa natin sila sa ating kasama. Okay? Sister, Ate? Patuloy ko pong hinihingi sa ating lahat na idalangin patuloy natin si Lala sapagkat papasok na naman siya sa ospital para mag-chemo. Sana palakasin pa siya, makayanan ng bata ang chemo na sinasagawa sa kanya. Idalangin natin siya. Mayroon pa po mga kapatid? Kung wala na po, narito po yung mga kahilingan ng ating kapatid na isadalangin natin ngayon. Wala na po ba mga kapatid? Kung wala na po, tayo po ay manalangin ng dalawahan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Happy gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi ay muli tayo po ay nagaganap na nagkaroon muli tayo ng magkakaroon upang tayo mga kapatid ay sama-sama sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral ng kanyang mananasangka, ng mga pananalangin, mga handog awitin sa ating Panginoon sa gabi ito mga kapatid. Ating tinutupad sa ating payo
ng Panginoon sa pamamagitan kay Apostol Pablo sa aklat ng Hebrew Philippines na huwag natin kalilimutan ang mga pagkakataon. Ang mga pagsambang kagaya nito ay malaki ang pinabang sa ating mga kapatid. Number one ay pinakamahalaga ay yung tinatawag na yung kalusugan ng ating mga pananampalataya. Pangalawa, kalusugan din ang ating mga physical at pangangatawan. Meron nga akong research na ginawa na ang isa sa mga dahilan kung bakit humahaba ang buhay ng tao ay yung tao na laging paladalo sa church at mayroong malapit na tayo sa Diyos. Kasi ang isang tao na malapit sa Panginoon ay hindi pagabag ang isip. Sabihin natin wala siyang mga tinatago, wala siyang mga pinatatakutan, kasi nagtatapat at malapit ang buhay niya sa Panginoon. Kaya mahalaga talaga na tayo po ay mayroong malapit na relasyon sa Diyos. At ito ay isa sa mga paraan na ito'y makikita sa ating mga buhay, mga kapatid, ay yung tayo ay laging dumadalo sa church. Bagamat hindi sa lahat ng, hindi lamang yun, kundi marami po yun. Hindi lamang yung marami pagkado sa church, yung paraan para makita ang tao na may malapit na tayo sa Diyos. Pero ito ay isa, Sapagat sa panahon na tayo ay hindi na dumadalo sa church, ay hindi natin sinusunod ang payo ng Apostol Pablo na huwag kalilimutan ang mga pagkakatipon. Alam natin na yung payo na yan ay payo ng Diyos na sa pamagitan kay Apostol Pablo na si Apostol Pablo naman ay pinasihan. Kaya tayo ngayong gabi mga kapatid ay mapalad na narito ngayon upang patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Sino po sa inyo ang nakakakilala kay Pastor Hel Fernandez sa EU? No? Si Pastor Hel Fernandez ay nagkaroon ng karanasan na doon sa kanilang ano bang tawag yan? Bahay sa EU, yung bahay, hindi ko alam kung sarili nilang bahay, ay nagpipinto siya dito sa kanyang sinulat na binabasa ngayon. O binasa ko pa ang nakarang araw. Na meron siyang itinanim na puno ng avocado. Tapos yung avocado yun ay kanyang pinalagaan ng mabuti. Kanya itong nilagyan ng mga abuno at kanya ito laging pinocultivate ng paligid, nililinis hanggang sa ito ay lumaki na at ito'y naging kasing laki na ng kanilang bahay o mas mataas sa bahay nila. At inisip niya na ang avocado ito ay dapat nang magbunga sapagkat nasa gustong gulang na siya at sa kanyang gustong laki. Matagal na rin kasi avocado na yun. Dapat magbunga na siya. Kaya ang ginawa ni Pastor Fernandez ay kanya po pinausukan yung ilalim para tumaya sa mga insekto. Pero noong dumating yung panahon na nagbunga ng avocado ay hindi nagbunga ang avocado. Nalungkot ng gusto si Pastor Fernandez sapagkat inaasahan niya na yung mga mayayabong, mga sanga avocado ito ay magkakaroon ng mga higit na bunga at ito ay mapapakinabangan niya. Kaya sa matinding discouragement ni Pastor Fernandez ay ipaklak niya ng putulin ang puno ng avocado. Sapagkat sabi niya, mas maganda siguro kung puputulin ko ito dahil yung lugar na kanyang sinasakop ay pwede ko na lamang taniman ng mga gulay-gulay. Nung malaman ito ng kanyang kaibigan, ay sabi sa kanya, huwag mo munang putulin. Subukan mong putulin muna yung mga maliliit na yung mga sanga dito, bawasan yung mga sanga. Huwag munang putulin sa puno, sayang naman. Baka sakali magbunga pa sa susunod na taon. Yun nga ang ginawa ni Pastor Fernandez. Kanyang tinutol yung mga sanga na malalang na sobra na
At hinintay niya hanggang magkaroon ulit ng tinatawag na season ng mga avocado. Nakakatuwa sapagkat ang avocado ito ay nabunga. Napakaganda ng mga bunga, malalaki, mga, ang sabi niya dito ay mga malalaki, mga matataba, at ito ay makatas, masarap kainin ang avocado na ito. At dahil sa dami ng mga bunga na ito ay kanyang ibigay ng iba sa kanyang mga kapitbahay. Yung iba ay nagdala ng mga madalagong basket at ito'y pinupuno nila ng mga bunga ng avocado. Mga kapatid, kanina ay binasa ang ating kapatid sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, talatang 8, ng ganito, tungkol po ito sa sinabi mismo ng ating Panginoon nung kausap niya ang kanyang mga alagad. Sabi niya, sa ganito'y lumuwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami. Ang nais talaga ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, ay magbunga tayo ng marami. At sabi niya, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. So, ang isa sa pinaka-kondisyon upang tayo talagang matawag na alagad ng ating Panginoon Diyos, ay tayo po ay nagbubunga ng marami. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi lamang isa ang bunga. Kailangan kumplituhin niya ang bunga. Ano-ano po ang bunga na dapat na makita sa isang Kristiyano, mga kapatid? Tingnan natin ang Aklat ng Galatias sa Kapitulo 5, mga kapatid. Umpisahan natin basahin ang versikulo 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So ito ang isa. Actually, ito po ay ang pinakamahalaga sa lahat ng mga bunga. At ang isa pa ay katuwaan, kapayapaan, pagpapahinulog, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagtitipid. Ito yung mga bunga na nais ng Diyos na makita sa atin. Halimbawa, mga kapatid, itong tinatawag na pag-ibig na siyang pinaka-pangunahing bunga na kung saan iba pang mga bunga dito ay sumusunod na lamang. Halimbawa, mga kapatid, ay ganito. Yung pong kagalakan, ito ay pag-ibig na lumulukso sa tuwa. Yung pong tunay na kagalakan ay pag-ibig na ito'y lumulukso sa tuwa. Yung namang kapayapaan ay pag-ibig na mapayapa. So, nakakabit lagi sa pag-ibig. Ito namang pagtiyataga ay pag-ibig na di napapagod. So, kung ikaw ay mayroong tinatawag na pagtiyataga, ay nandun dapat din ang pag-ibig. Hindi po pwedeng nagtiyataga ka lang walang pag-ibig. Hindi magtataga lang yung pagtiyataga. Ano pa? Ang kabutihan ay pag-ibig na isinasagawa. Hindi kasi maganda yung iniibig ko siya, mahal ko mga kapatid, etc. Mahal ko ang kapitbahay ko, pero hindi ka man tumutulong. Dapat mayroon tayong tinatawag na practical religion, yung practical na religion. Kapag halimbawa ng hingi, ay huwag naman idalangin. Kung hindi punutin din natin ang account ng ating bulsa, patay sa ating kaya, patay sa ating kaya, bumunot din tayo sa laman ng bulsa. Kung anong pwede natin ibigay na material, kung mayroon naman talaga. Pero kung wala ka kaya ng Panglo, hindi na rin idalangin. Kasi wala. Kung mayroon, sasabihin natin wala, mahirap din naman yun, mga kapatid. Ano pa? Sabi niya, ang kapayapaan ay pag-ibig na mapayapa, ang pagtiyataga ay pag-ibig na di napapagod, ang kagandang loob ay pag-ibig na nananatili, ang kabutihan ay pag-ibig na isinasagawa, ang pananampalataya ay pag-ibig na nagtitiwala. So, nakakabit lagi sa pag-ibig, mga kapatid, pati yung pananampalataya, at mayroon pa rin pag-ibig. Ang kaumuan ay pag-ibig na may disiplina. Samantalang ang pagtitipid ay pag-ibig na mahinahon.
So, kapag ito po mga kapatid, maging bunga ng bawat isa sa atin, ang sabi sa atin sa huling bahagi ng talata, sa gayon, sabi niya, laban sa mga gayong bagay, walang kautusan. Walang kautusan na nilalabag po tayo mga kapatid. Halimbawa po dito ay yung tinatawag na kagandahang loob na isinasagawa. Kagandahang loob o kabutihan na may pag-ibig na isinasagawa. Halimbawa po mga kapatid, tayo po ay nagkaroon ng isang, sabihin natin, commitment sa Panginoon. Tayo po ay nangako na mayroon tayong gagawin isang bagay para sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Yung pangakong yan ay huwag natin talagayan isa sa walang bahala. Sapagkat ang pangakong yan ay pangako din po yan sa Panginoon. At yan ay hindi nakakalimutan ng Panginoon. Nakaakibat dito mga kapatid ng iyong magandang relasyon sa Diyos. Gayon din naman kapag tayo nangako sa kapwa. Mga kapatid, hindi lang sa Diyos. Dahil maraming mga pagkakataon din, tayo nangako sa kapwa natin. Lalo na po kapag kamasilan ang ating mga pinangako. Na itataya dito ang pangalan ng ating relihiyon. Alam po ninyo mga kapatid, kapag po tayo ay nangako at hindi po natin tinupad, samantalang tinatawag tayo na tayo ay mga Adventista, mga Sabadista, ang sabi ng mga bahay natin, at hindi natin tinupad yung ating pangako ngayon sa ating kapwa. Hindi lamang ang ating sarili ang nasisira, ang ating mga personal na mga integridad, mga kapatid, ay nasisira at halos niyuyuraan kung hindi ang buong iglesia, mga kapatid. Isipin ninyo, tayo ngayon ay ilang milyon na ba tayo? 13 million? No, 13 million? Isipin niyo yan mga kapatid, yung 13 million na yan ay lahat naapektuhan dahil sa ating hindi pagtupad sa kapatid. Kaya pag tayo po ay nangako, ay atin pong isagawa ito. Nang sabi sa atin, magkaroon tayo ng bahagyan ng ating tinatawag na kabutihang loob o kagandahang loob. Kung tayo po ay nangako na magpapagandang loob, na tayo ay tutulong, susuporta sa iglesia, susuporta sa ating kapwa, sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, gampanan po natin ang ating mga pangakong yan. At huwag po kayong mag-alala mga kapatid. Kapag po ang pangakong yan ay ating po idinalangin sa Panginoon, ay hindi naman po tayo papabayaan yan. Gaano man ito minsan kabigat, ay kakayanin po natin yan sa pagkatutulungan tayo ng Panginoon. Mayroon akong kilala na pangako sa Panginoon. Ang kanyang pangako sa Panginoon ay, sabi niya, Panginoon, kung ako ay tatrabaho ng maayos, bibigyan mo ako ng magandang, hindi naman ganun kaganda, basta at least makakatulong sa pamilya. Ay kung ano ang aking kapo, yun ang aking handog. Kung halimbawa ang aking kapo ay 1,000 dapat ang handog. Nangako siya sa Panginoon. Ibig sabihin ay magdudugol tayo siya, mga kapatid. At naging maganda ang resulta, mga kapatid. Nung ito ay kanyang pinangako sa Panginoon ay nakapag-isip siya ng maraming bagay na siya makakatulong sa kapwa. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kanyang binibigay lahat sa church ang kanyang handog, kundi may mga pagkakataon kasi na yung kanyang mga kamag-anak, kaibigan, na biglang lumalapit, doon niya rin kinukuha sa kanyang 10% doon sa kanyang handog. 10%, nagdudumol time kasi siya, kanyang handog ay 10% din. At naging maganda ang kanyang mas pakiramdam ngayon at saka mas maganda ang kanyang pananampalataya sa Panginoon kaysa dati. At nararanasan niya ngayon ang mas magandang karanasan, mas maayos, mas sabihin natin hindi masyadong mga nagkakasakit at mas maganda pagdating sa material na mga bagay. Alam po ninyo, ang mga material na bagay na yan ay iiwanan din natin sa mundo. Sa malawang madali, mamamatay din tayo.
sayang lang yan kung yan ay hindi na itulong. Alam niyo, ang pera at anumang material na bagay ay may kwenta lamang yan kung yan ay ginagamit. Pero pag hindi yan ginamit, hindi yan ginasto, hindi natin yan itinulong, iniipak lamang natin sa kung saan-saan, yan ay kakalawangin ang sabi ng Biblia at yan ay masisira natin. Hindi natin yan madadala, mga kapatid. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, mas maganda na tayo ay maging mayaman sa langit. Alam po ninyo mga kapatid, ang tunay na kayamanan ay hindi ang material na bagay sapagkat ito ay mawawala sa ating lahat. Wala din itong kwenta. Ako, hindi ako naniniwala na abutin pa ako ng 100 taon. 45, siguro kung bibigyan pa ng mas mahaba-habang buhay, gusto ko sana maging 60 man lang para makapag-retire mo sa trabaho. Pero kung hindi man, mahalaga ng Panginoon, mga ibigay natin sa Panginoon ang pinaka-the best. Kung gusto nating magkaroon ng maraming bunga sa ating Panginoon, ay ang ating gagawin, mga kapatid, ay tumingin doon sa tagapag-alaga ng puno. Sapagkat kapag hindi tayo tumingin doon sa tagapag-alaga ng puno nito, tayo po ay matutuyo. Mawawalang kwenta tayo bilang mga puno ng ating Panginoon. Lang sabi sa atin doon sa Lucas, Kapitulo 13, 1 hanggang 9, magiging kagaya tayo noong isang tao o isang talinghaga, mga kapatid, na mayroong isang tao na nagtanim siya ng puno ng higos. Ito po ay nakatanim doon sa kanyang ubasan. Siya nagpunta doon upang maghanap ng bunga. Subalit, wala siyang makita. Sinabi niya doon sa tagapag-alaga ng ubasan, tingnan ninyo, 3 taon na akong pumaparito na humahanap ng bunga sa punong higos na ito. Wala akong makita. Sabi ng may-ari, putulin mo ito. Mga kapatid, kung hindi man tayo putulin ngayon, pagdating ng panahon, putulin din tayo. Sabi ng Biblia sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, tayo daw ay mga susubok ng apoy. So sayang mga kapatid ang ating pinaghirapan sa mundo. Kung ang pinaghirapan na ito ay hindi nakakabit sa puno. Ang sabi sa atin sa tuloy ng mga talata, bakit sinasayang ito ang lupa? At sumagot siya sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna sa taong ito, hanggang sa aking mahumayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung ito'y magbunga sa susunod na taon ay mabuti, subalit kung hindi, maaari mo na itong tutuloy. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay tayo sa kasalukuyan, may mga pagkakataon siguro na yung inaasahang bunga ng Panginoon sa atin na dapat makita ay hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Pinagbibigyan pa rin tayo. Hindi patapos ang Diyos sa atin. Mayroon pa siya gagawin sa atin. Marahil tayo ay binibigyan pa ng mga abono, ng maraming mga proteksyon, at marahil mayroon ang Diyos nais na gawin sa iyo. Mayroon pang marahil gusto ng Diyos marinig ka ng mga mensahe. Marahil mayroon pa ang Diyos gustong maging karanasan mo para yung inaasahan niyang bunga ay makita sa iyo. At sa pagkakataon ito, mga kapatid, sa gabing ito, ako'y naniniwala na hindi isang chance lamang ang inyong pagpunta dito. Ito ay sinadya ng Panginoon na tayo ay dinala niya dito sa gabing ito upang ipakita sa atin ang mga bunga na dapat nating ipagbunga na hindi pa nakikita ng Panginoon sa atin. At sa pamagitan ng mensaheng ito, mga kapatid, ay nais ng Diyos na tayo magkaroon ng commitment. Kumpletuhin natin ang bunga ng banal na Espiritu. Huwag hanggang kagandahang loob naman lang, wala namang kabutihan. Mayroong kabutihan, wala namang pagtatapat.
mayroong kakuan, hindi naman mapagbigyan. Actually, hindi totoo yan, mga kapatid. Dapat talaga kumplito ang bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya sa gabi ito, mga kapatid, tayo po ay tinatawagan ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Tayo ngayon ay kagaya ng puno ng higos na kinakitaan ng pagkukulang doon sa may-ari ng puno na yun. At nais ng Diyos na yung puno ng higos na yun ay bigyan pa ng pagkakataon. Dahil kung hindi, mga kapatid, ang ating Panginoon minsan ay nagtakad doon sa isang daan. O sabi sa Kapitulo 21, talatang 19 ng aklat ng Mateo, ay sabi ay ganito, nang makakita siya ng isang puno ng higos sa tabi ng daan, ito ay kanyang nilapitan at walang anumang natagpuan doon, maliban sa mga dahon lamang. Sinabi niya rito, kailan may hindi ka na magkakaroon ng bunga at natuyo ka agad ang puno ng higos. Mga kapatid, baka dumating sa panahon na maging kagaya tayo ng puno ng higos. Pero huwag naman sana sila. Mahal tayo ng lahat. Sa gabi ito ay panukala ng Diyos na tayo dinala niya sa dahon ito, dito, upang sa ganon ang mga inaasahang bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay ay sikapin natin sa tulong niya upang sa ganon ito ay makita sa atin. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, isuko natin ang ating sarili sa paghikayat ng Espiritu upang tayo ay magkaroon ng buhay. Kung gayon ay hindi magbibigo ang makalangat at ang makalaga ng ibasan. Kapag naghanap siya ng bunga mula sa kanyang mahaba at matiyagang magawa sa atin. Pagpalain tayo ng ating. Sa pagtugon, mga kapatid, sa pagbaba ng ating sinanggap ngayong gabi, ating pong sama-sama awitin ang All the Way, in number 43. Kaya ba ito ngayong lahat? All the way, ready, sing. All the way, my Savior is. See what a heart to ask His heart. Can I know His tender mercy? For true life has been my life. Heavenly peace, divine and song born. Here my faith in Him to dwell. For I know what
Tulad po ng karanasan ng mensahe ng awit na aming pong inawit at pinahatid sa inyo ngayon, ay maging karanasan nawa ng bawat isa sa amin, na lagi natin mararanasan na kayo ang laging gumagabay sa amin dahil po sa inyong mga pangako at sa inyong pagtupad sa mga pangako sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Kami po ay naging tagumpay sa lahat po ng mga pagsubok, gayon din sa lahat po ng mga kahirapan na aming dinadaanan sa mga daan. At sa gabi ito, Panginoon, ay kami ay patuloy na nagtatalaga sa inyo, na kami ay magkaroon ng maraming mga bunga ng banal na Espiritu, upang sa ganun, Panginoon, kami ay lalong maging kaaya-aya sa inyong banal na harapan at maging kasangkapan kami ninyo sa pagpapalaganap ng inyong mabuting balita, maging handalin kami sa inyong malalaki ng pagkakas. Sa aming pag-uwi ngayong gabi, sa aming kanya-kanyang tahanan, baunin namin lahat ng inyong mayamang gaspas. Magkaroon kami ng tulay ng kamayapaan at gayon din ng pag-asa sa aming mga puso. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga katanan sa pangalan ng aming Panginoon.